Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video ay mangwa pala tayo ng kahoy para gawing upuan dito sa labas ng ating kubo. At magluluto tayo dito ng ginisang pako na may sardinas. Sipag at syaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Umaga pa lang bago ako umakyat dito ng bundok ay kumuha na muna ako ng pako para dadalhin ko doon sa aming kubo. Malapit lang ito sa aming bahay mga kapugi at sa area na ito ay dito rin kami nagkakanggot ng niyog. Umulan pala dito ng madaling araw kaya basa pa ang mga dahon dito at malambot din ang lupa na aking naaapakan. Sa kaka-enjoy ko pagpitas ng talbos ng pako ay hindi ko na malaya na marami na pala akong nakuha. Umuwi na kagad ako dito para asikasuhin ang mga dadalhin na kailangan doon sa ating kubo. At pagdating ko dito sa aming kubo ay nabutan ko si Bianan na nagbubungkal dito ng lupa at nakita ko din na maganda na ang tubo ng tanim niyang kalabasa. Magtatanim daw siya dito ng pipino mga kapugi. Pagkatapos niyang magbungkal ng lupa ay sinamahan niya ako dito kumuha ng kahoy para sa gagawin nating upuan mga kapugi. Mga maiksi lang na kahoy ang kailangan natin dito. Tapos yung mayroong sanga lang ang dulo na pwedeng patungan ng ating upuan. Pagkatapos ko naman putulin itong mga sanga ay akin naman na itong inilagay sa gilid para hindi ito makaharang sa ating dinadaanan. At sinimulan ko na itong putulin ang pinakapuno nitong kahoy. At sa hindi inaasahan ay parang malapit na rin sumuko itong ginagamit nating itak. Sa di katagalan ay naputol ko na din ang kahoy na gagamitin natin paa ng ating upuan. Sa dinadaanan natin dito mga kapugi ay marami tayo dito makikitang ligaw na pinya at sa sobrang sipag dito ni kapugi ay hindi niya na namamalayang gusto nang umiwalay ang itak sa kanya. Pero matagal na talaga itong itak sa akin mga kapugi. Sumuko na talaga ito dahil sa araw-araw ko na itong ginagamit. Pagputol ko dito ay muntik na matamaan itong aking kamera at nang hindi ko pa ito inalis sa kanyang pwesto ay kusa naman siya nag-adjust dito. At nang natapos na ako dito magputol ng kahoy ay pinuntuhan ko naman kaagad dito sa Bianan. Sakto din pagdating ko ay marami na rin siya nakuhang kahoy dito mga kapugi. Bali 8 kahoy lang dito ang aming kinuha. Sakto na ito sa ating gagawing upuan mga kapugi. Kaya amin na itong binuhat para dalhin na doon sa ating kubo. Dito sa bundok ay hindi ka talaga mawawala ng pangangailangan. Kailangan mo lang dito ay sipag at syaga. Samahan mo na rin ang diskarte sa paggawa para lahat ng mga ginagawa mo dito ay mayroon kang mapapala. Hindi lahat ng panahon ay mayroon kang kaagapay. Kailangan mo ring matuto para sa huli ay hindi ka na rin mahirapan sa buhay. At nagatong muna ako dito mga kapugi para ayusin itong itak kong sumuko na din sa buhay. Nilagyan ko lang muna ito ng plastic sa loob itong hawakan at pinainit ang dulo nitong bakal. At habang nag-aantay uminit, inayos ko muna itong mangkok na baon ng niyog. Ito yung lagi kong nilalagyan ng ulam mga kapugi. Natanggal kasi yung patungan niya o yung nagsisilbing paa ng mangkok. Dinikit ko lang ito gamit ang stick glue. Natanggal kasi ito nung iniwan ko dito na nakababad sa tubig. Kaya nung nalaman ko ito ay iniwasan ko na itong mababad sa tubig. Binili ko lang ito sa Shopee mga kapugi. Nagustuhan ko ito dahil nakita kong bagay ito sa ating kubo mga kapugi. At nang natapos na ako dito sa mangkok ay akin naman itong inasikaso ang itak kong sumuko na sa akin. Dahan-dahan ko lang itong ipinasok sa hawakan para ang plastic na inilagay ko sa loob ay matunaw at para tumibay na naman itong hawakan ng ating itak mga kapugi. At nang hindi na ito masyado mainit ay nagsimula na ako ditong trabahoin itong paggawa natin ng upuan sa labas ng ating kubo mga kapugi. Pinutol ko lang ito na sakto lang sa taas ng ating mga upuan. Pinatulis na din para mabilis lang ito maibaon kapag ito ay pinukpok ng kahoy at pinantay na din ang sanga nito para patungan ang frame ng upuan. Dinala ko kaagad sa gilid ng lamesa para maisukat ito. Nung sakto ng sukat ay kaagad naman ako naghukay ng lupa at akin naman ito kaagad ibinaon. Nang medyo mataas pa ay akin naman itong ipinukpok ng kahoy at nang sakto na sa taas ay ibinalik ko na dito ang lupa. Pinatulis ko na din lahat ang kahoy na amin nakuha at dinala ko doon sa area ng ating ginagawang upuan para dire-diretso ang ginagawa natin dito mga kapugi. At nang natapos na ako sa pagbaon ng paa ng ating upuan ay kumuha na ako dito ng kahoy na matuwid para gagamitin nating frame ng ating upuan. At tiningnan dito ni Bianan ang aking ginagawa mga kapugi at nang approve naman sa kanya ay kagad naman itong bumaba ng bundok dahil meron pa siyang aasikasuhin doon sa bahay mga kapugi. Kaya solo na naman ako dito sa ating kubo kaya pinagpatuloy ko lang dito ang aking ginagawa dito. At nang natapos na ako sa paggawa ng frame ng ating upuan ay nagsukat na ako dito kung gaano ka ba ang ilalagay nating kawayan at nagputol lang ako dito ng 3 pirasong kawayan. Tapos akin naman itong nilinisan itong katawan para hindi ito bubukol pag ating itong pinakuan sa upuan. At bawat isa ay binayak ko lang ito ng 4 na piraso. Maganda yung malapad na kawayan ang ilagay para matibay at matagal din sumuko sa buhay. Dapat yung gagawa ka ng upuan ay yung pangmatagal hindi yung panandalian para matagal natin mapapakinabangan at
nagsimula na ako dito maglagay ng salog mga kapugi. Pinantay ko lang ito ng maayos para maganda naman tingnan at ganito lang ako gumawa ng upuan mga kapugi. Hindi man ito kagandahan pero napapakinabangan, simpleng tambayan sa tahimik na kapaligiran at ganoon din ang ginawa ko dito sa kabilang upuan mga kapugi. Kaya hindi ko na ito masyado kinuhanan ng video at natapos na rin sa wakas itong aking ginawang lamisa na may upuan dito sa labas ng ating kubo at niligpit ko na dito ang mga gamit sa ating pagpapanday at nagpahinga lang ako dito saglit mga kapugi dahil sobrang pagod na ako dito at napakainit pa. Mga ilang sandali pumasok na ako dito sa aming kubo. Nagbihis lang muna ako dito dahil sobrang pawis na ang damit na aking suot at inilabas ko na dito ang pako na kinuha ko kaninang umaga at naghugas muna ako dito ng kamay at inilagay ay pinaghugasan sa timba at nagsimula na ako dito maghimay ng pako mga kapugi. Kinukuha ko lang dito yung mga malutong na dahon at yung tangkay nito. Pagkatapos ko maghimay ay naglagay ako ng malinis na tubig dito sa maliit na balde at dito ko hinugasan ng isang beses itong pako para maging malinis. Isang beses ko lang ito hinugasan dahil hindi naman ito gaano madumi mga kapugi at nagsimula na ako dito mag-init ng kawali tapos naglagay na ako ng mantika na sakto lang para sa ating panggisa ng ating ricado. Bawang sibuyas lang ang aking nilagay dito mga kapugi at nung malapit ng masunog ay naglagay na ako agad ng sardinas, simpleng ulam sa tanghaling tapat, dagdagan pa ng tubig para masabaw mga kapugi. Naglagay na din ng konting paminta, seasoning na pampalasa at asin para sa timplada. Hinalo lang saglit at antayin itong kumulo para mailagay na itong paborito kong pako. Inayos lang saglit, pagkatapos ay takpan, pagkatapos antayin lang itong kumulo ng isang beses. Tapos halo-haloin lang ito ng saglit at nang makita mo ng luto ng dahon nito ay pwede mo na itong hanguin dito sa maligamgam na apoy. Mapapasabak na naman tayo dito sa kain mga kapugi. Sigurado tawad na naman ang kaldero nito. Sabaw pa lang, ulam na. Tapos dagdagan pa ng masustansyang dahon ng pako at papartneran mo pa ng paborito mong tuyo. Yummy! Kain po tayo mga kapugi. Sa nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Shoutout nga pala kay Pedro A. Javier Jr. sa pinsan kong napakapogi kay Kuya JP Lua, kay Kevin Mallorca, kay Froylance Lascano Lato, kay Gilbert Masilang from Israel, kay Joel Traquina Autor from Antipolo City, kay Kate Cutie from Bahrain, kay Ramel Cortez from Saudi Arabia, kay Mercar Quezon from Tarlac Concepcion, kay Fred Lepata from Calamba, kay Marcy Riosa from Saudi at kay Angie Ruiz. At yun lamang mga kapugi, ingat!